Ang kwento ay nagsisimula sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Capiz, isang lugar na kilala sa mga alamat ng aswang. Ang baryong ito ay tila nakakulong sa pagitan ng malalawak na palayan, makakapal na kagubatan, at katahimikang punang kababalaghan. Hindi modernong baryo, wala masyadong signal ng cellphone, walang wifi, at ilan lang ang sasakyang dumadaan sa daan. Dito nakatira ang pangunahing tauhan ng ating kwento, si Ana. Si Ana ay 23 taong gulang, isang dalagang lumaki sa Maynila, nagtatrabaho bilang guro. Matagal na niyang hindi binibisita ang baryo ng kanyang lola dahil abala siya sa buhay syudad. Subalit dahil nagkasakit ang kanyang lola, napilitan siyang magbakasyon upang mag-alaga. Bago pa man siya makarating sa baryo, nagbabala na ang kanyang ina, "Mag-ingat ka, anak. Iba ang gabi sa atin doon, magdala ka ng kalamansi." Si Lola Maria, 78 taong gulang, ay isang tahimik at relihiyosang babae. Mahilig siyang mag-alaga ng halaman at hayop sa likod ng kanilang bahay. Pero nitong mga nakaraang linggo, hindi na raw lumalabas ng bahay si Lola tuwing gabi. Napansin ni Ana na palaging may kalamansi sa bulsa ni Lola Maria, at pati ang mga bintana at pintuan ng bahay ay may mga nakataling bungkos ng bawang at asin. Sa baryo, may iba pang mahahalagang karakter. Pedro, 25, kaibigan ni Ana mula pagkabata, isang magsasakang bihasa sa mga lumang kwento at alamat. Siya ang magiging katuwang ni Ana sa pagharap sa mga misteryo. Mang Delphin, 60, ang kapitan ng baryo. Isa siyang respetado pero misteryosong tao, laging may hawak na baston at bihirang ngumiti. Aling Nena, 55, ang albularyo ng baryo. Siya ang nagbibigay ng mga herbal remedy at nagkukwento ng mga lumang kasaysayan. Thomas, 40, driver ng tricycle at dating manginginom. May mga bali-balitang minsan daw ay nakakakita siya ng mga nilalang sa gabi. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang napapansin ni Ana ang kakaibang aura ng baryo. Sa Maynila, sanay siya sa mga ilaw ng poste at ingay ng kalsada, pero dito, sobrang tahimik. Kapag alas 7 na ng gabi, bihirang lumabas ang mga tao. Lahat ng bahay ay nakasara, nakabarikada, at tila ba takot sa kung anong maaaring gumala sa dilim. Isang gabi, habang naglalakad si Ana pauwi mula sa tindahan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. May sumipol sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala namang tao. Mabilis siyang naglakad pauwi, pero parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa madilim na kagubatan. Sa pagdaan ng mga araw, natutunan ni Ana mula kay Pedro ang mga alamat ng baryo. May mga nilalang na lumilipad tuwing gabi, naghahanap ng sanggol o taong mahina ang katawan. May mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan ang laki, na biglang sumusulpot sa paligid. At higit sa lahat, may isang kasabihan, hindi ka maaaswang kung may kalamansi kang dala. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga tao ay laging may kalamansi sa kanilang mga pitaka, bulsa, at altar. Ang balat at katas nito, ayon sa matatanda, ay masakit sa balat ng aswang. Ang amoy pa lang daw ay nakakapagtaboy na. Isang gabi, habang nagkakape si Ana kasama si Lola Maria, nagtanong siya, "Ano po bang totoo sa mga aswang, La?" Humigop muna si Lola bago sumagot. "Anak, totoo sila. Marami na akong nakita noon. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ako lumalabas ng bahay pag madilim. Huwag kang gagala. At lagi kang magdadala ng kalamansi, kahit isa lang, ilagay mo sa bulsa mo." Hindi mapigilan ni Ana ang mapatawa. Para sa kanya, katang-isip lang ang mga ito. Pero sa loob ng baryo, hindi ito biro. Para sa mga taga roon, ang aswang ay hindi alamat, kundi banta. Habang pinagmamasdan ni Ana ang paligid ng bahay, ang lumang mga kahoy na dingding, ang mga antigong larawan sa pader, at ang altar na may kandila at rosaryo, napansin niya ang dami ng kalamansi sa loob. Nakapatong sa mesa, nasa ilalim ng higaan, at nakasabit pa sa pinto. Para bang ito ang nagiging sandata nila laban sa hindi nakikitang kalaban. Minsan, habang natutulog si Ana, nagising siya sa pagkaluskos sa labas ng bintana. Marahan siyang tumayo, lumapit, at sumilip sa labas. Wala siyang nakita, pero ramdam niya ang malamig na simoy at ang kakaibang amoy ng lupa at dahon. May kalmot ba sa bintana? Hindi siya sigurado. Kinabukasan, kinausap niya si Pedro. "Pedro, totoo ba yung mga aswang? Bakit parang lahat ng tao dito takot sa gabi?" Tumawa si Pedro, pero maya-maya, seryoso ang mukha. "Hindi biro yan, Ana. Ako nga mismo, nakakita na.
Bata pa lang ako, nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng isang babae, naging mahaba ang dila, humaba ang mga kuko, lumipad sa ere. Unti-unti, nagsisimulang mabuo ang larawan ng baryo sa isip ni Ana, isang lugar na puno ng lihim, takot, at sinaunang paniniwala. Pero ang tanong, handa ba siyang harapin ang mga susunod pang mangyayari? Hindi niya alam, sa mga susunod na araw, magugulo ang buhay niya sa baryong ito. At ang kalamansi, tila simpleng prutas lang, ay magiging pinakamahalaga niyang sandata. Sa paglipas ng ilang araw, naging pamilyar na si Ana sa takbo ng buhay sa baryo. Simple lang, maagang nagigising ang mga tao para magtrabaho sa bukid, pagkatapos ay nagsasama-sama sa hapon upang magkwentuhan o magdasal. Pero isang bagay ang napansin niya, kapag lumalapit na ang dilim, biglang naglalaho ang lahat. Parang may takot na hindi maipaliwanag. Isang umaga, nagising si Ana sa sigaw mula sa kapitbahay. Si Aling Rosa, ang may-ari ng mga manok, ay umiiyak. Lahat ng alaga niya natagpo ang patay. Hindi basta patay, wasak ang mga tiyan, walang laman loob, at parang nilapa. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid, lahat may bulong-bulungan. Anong nangyari, Nay Rosa? Tanong ni Ana. Hindi ko alam, hidya kagabi lang, naririnig ko ang mga manok na nag-ingay, pero takot akong lumabas. Paggising ko, ganito na narinig ni Ana mula kay Pedro na hindi ito ang unang insidente. Ilang gabi na raw na may mga hayop na nawawala o natatagpo ang pinaslang sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang iba pang kapitbahay ay naglagay na ng mga bawang at kalamansi sa paligid ng bakuran nila. Pero hindi lang mga hayop ang tinatarget. May mga bata ring nagkakasakit. Ang pinsan ni Pedro, si Junior, 5 taong gulang, ay biglang nanghina. Wala namang lagnat o ubo pero tila parang hinihigop ang kanyang lakas. Hindi makapagpaliwanag ang health center ng baryo. Sabi ng matatanda, baka raw tinatandayan ng aswang. Sa loob ng bahay ni Ana, nararamdaman niya ang bigat ng gabi. Minsan, habang natutulog, napapansin niyang may naririnig siyang mga kaluskos sa bubong. Baka daga lang, isip niya. Pero minsan, parang may kumakalabit sa bintana. Naglalakad siya sa sala at sinusuri ang mga bintana, pero wala siyang nakikita. Kaya sinimulan na rin niyang maglagay ng kalamansi sa tabi ng kanyang kama, hindi dahil naniniwala siya, kundi para lang matahimik ang isip niya. Isang araw, habang nag-igib ng tubig sa balon, nakasalubong niya si Mang Delfin, ang kapitan ng baryo. Ana, mag-ingat ka, sabi nito habang naglalakad na may baston. Bakit po, Kap? Maraming nangyayari ngayon sa baryo na hindi basta-basta. Kung makakaya mong umalis dito, umalis ka na muna. Naguluhan si Ana. Hindi ba't dapat ang kapitan ang unang magtatanggol sa baryo? Bakit parang sinusuko na niya? Pinag-isipan niya ito buong araw. Kaya ng gabi, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa paligid, kasama si Pedro. Habang naglalakad sila sa tabi ng bukid, napansin nila ang mga kakaibang bakas ng paa. Malalaki, halos kasing laki ng plato, pero may mahahabang kuko. Hindi ito bakas ng tao. Tingnan mo, Pedro, yan na yon, bulong ni Pedro. Baka ngayong gabi, dumaan na naman sila. Hindi nagtagal, naramdaman nilang biglang lumamig ang paligid. Parang may malamig na hangin dumaan sa batok nila. Sabay silang napalingon. Sa malayo, may nakita silang anino, mabilis, parang lumilipad, pero imposibleng abutin ng ordinaryong tao ang ganoong bilis. Nagmamadali silang bumalik sa bahay ni Ana. Pagkapasok sa bahay, agad silang sinalubong ni Lola Maria. Saan kayo galing? Huwag kayong lalabas ng gabi. Nagpapaamoy kayo sa kanila, galit na sabi ni Lola. Pasensya na po, La. Nais lang naming makita kung ano ba talagang nangyayari, sagot ni Ana. Kahit pa. Paglagay ka ng kalamansi sa bulsa mo ngayon din. Tumigil si Ana sandali pero sumunod rin. Habang hawak niya ang maliit na prutas, napaisip siya. Totoo kaya ang lahat ng ito? O baka naman gawa-gawa lang ng matatanda? Pero ang mga nakita nila kanina, hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, pinuntahan nila si Aling Nena, ang albularyo. Si Aling Nena ay kilala bilang taong maraming alam sa mga espiritu at nilalang. Ana, nakikita ko ang aura mo. May sumusunod sa'yo, sabi niya habang tinitingnan si Ana mula ulo hanggang paa. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kasi bago ka lang dito, bago ang dugo mo. Bagong biktima. Kinilabutan si Ana. Hindi na biro ang mga naririnig niya.
Lalo pang naging madalas ang mga pangyayari, gabi-gabi, may naririnig silang lagasla sa bubong, mga alagang hayop na muling nawawala, mga batang nilalagnat na walang dahilan. Isang gabi, habang natutulog si Ana, nagising siya sa pag-iyak ni Lola Maria. Tumayo siya at sumilip sa sala, nakita niyang yakap-yakap ni Lola ang isang kutsara ng asin at bungkos ng kalamansi habang nagdarasal. Tumingin si Ana sa bintana at doon, sa labas ng dilim, nakita niya ang dalawang pulang mata na nakatingin sa kanila. Sandali lang, pero sapat para mapaatras siya sa takot. Kinabukasan, kinausap niya si Pedro. Pedro, hindi ko na kaya. Kailangan nating malaman kung sino o ano ba talaga ang nagpapahirap sa baryo. Sige, Ana. Maghanda ka. Gabi-gabi tayong magbabantay. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay pag dumating na sila. Sa puntong ito, ramdam na ni Ana na unti-unti nang pumapasok ang takot sa kanyang puso. Hindi lang ito simpleng bakasyon para sa pamilya. Parang pinasok na siya ng isang mas malalim na lihim ng baryo, isang bagay na hindi kayang ayusin ng basta pagdarasal lang. At habang dumadami ang kakaibang pangyayari sa paligid, nagsisimula ng mabuo sa isip niya ang isang tanong, paano kung totoo ang lahat? At paano kung siya ang sunod na target? Pagkatapos ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari, mga patay na hayop, mga batang nagkakasakit, at mga aninong nakikita sa dilim, hindi na mapakali si Ana. Kahit hindi siya naniniwala noon, ramdam niya na may mali, may nagtatagong lihim sa baryo. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Kaya kinausap niya si Pedro ng seryoso. Pedro, kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari. Hindi lang natin pwedeng pabayaan to. Lalo na kung totoo ngang may aswang. Sigurado ka ba, Ana? Hindi ito biro. Minsan, mas mabuting hindi na lang mag-usisa. Hindi ako makakatulog, Pedro. Kailangan natin malaman. Nagplano sila ng investigasyon. Una nilang pinuntahan ang lumang bahay sa dulo ng baryo, isang abandonadong bahay na matagal nang sinasabing may multo. Sabi ng matatanda, dito raw huling nakita ang isang matandang babae na pinaniniwala ang aswang. Ang bahay ay nilamon na ng damo at puno, pero makikita pa rin ang lumang bintana, sirang pinto, at mga bakas ng buhay noong araw. Habang nag-ikot sila, may napansin si Ana, isang lumang diary na nakatago sa ilalim ng sirang upuan. Binuksan nila ito at nakita ang mga sulat ng isang batang babae na tumira doon noon. Ayon sa diary, may mga gabi raw na bigla na lang nawawala ang kanyang ina at babalik ng sugatan o may kakaibang ugali. Habang binabasa nila, unti-unting bumigat ang paligid. Ana, bilisan natin. Hindi maganda rito, bulong ni Pedro. Sandali lang tingnan mo to, may mga nakasulat sa diary na tila babala, hindi sila tao sa gabi. Tanging kalamansi lang ang nakakapigil sa kanila. Pag sumapit ang dilim, huwag kang magtiwala kahit sa sarili mong pamilya. Kinilabutan si Ana. Hindi lang pala basta alamat ang mga naririnig niya. May mga nagdusa na noon dahil sa mga nilalang na ito. Pag-imbestiga sa mga tao sa baryo, bumalik sila sa baryo at nagtanong-tanong sa mga matatanda. Maraming umiiwas, maraming ayaw magsalita, pero may ilan na nagbigay ng pahiwatig. Si Mang Delphine, ang kapitan, ay tila may alam pero laging iwas sa usapan. Si Thomas, ang driver, ay minsang nagpakita ng sugat sa braso na hindi niya maipaliwanag. Si Aling Nena, ang albularyo, ay paulit-ulit ang paalala kay Ana, basta huwag kang lalabas ng bahay. At huwag kang magtiwala sa sinumang kumakatok sa gabi. Unti-unting nabubuo ang hinala ni Ana. Baka hindi lang basta takot ang nararamdaman ng mga tao, baka meron talagang tinatago ang ilan sa kanila. Baka may ilan sa baryo na hindi lang basta tao. Isang gabi, nagplano sina Ana at Pedro na magbantay sa labas ng bahay. Nagdala sila ng flashlight, kutsilyo, asin at syempre, maraming kalamansi. Umupo sila sa tabi ng bintana, nakasilip sa dilim. Ilang oras ang lumipas na walang nangyayari. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig silang pagaspas. Hindi ito ibon. Malalaking pakpak. Tumingin sila sa itaas, may anino sa bubong. Pedro, nakita mo yun? Ana. Huwag kang gagalaw. Maya-maya pa, may narinig silang ungol, parang nagmumula sa isang hayop. Pero hindi ito aso, hindi rin baboy. Isa lang ang alam nila, hindi ito normal. Kinuha ni Pedro ang kalamansi at itinapon sa direksyon ng tunog. Biglang nagwala ang nilalang sa bubong, parang nagalit.
Sabay silang nagtakbuhan papasok sa bahay, isinara ang mga bintana at nagdasal. Mga palatandaan ng katotohanan kinabukasan, kinausap nila si Aling Nena. Aling Nena, ano po bang alam niyo sa mga nangyayari? Tanong ni Ana. Matagal nang pinoprotektahan ng baryo ang sarili nila sa mga nilalang na yan. Hindi sila basta-basta umaalis. Pinapalayas lang sila kapag matibay ang loob ng mga tao. Pero kapag natakot ang lahat, mas lalo silang lumalakas. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, kayo ang susi. Kailangan niyong tuklasin kung sino sa baryo ang nagdadala sa kanila rito. Nagulat si Ana. Ang ibig bang sabihin ni Aling Nena, may tao sa baryo na kakampi ng mga aswang? Nagdesisyon silang suriin ang paligid. Nagpunta sila sa simbahan, sa palengke, at sa bahay ng mga pinaghihinalaan. May mga palatandaan silang hinahanap, kakaibang galaw, mga sugat na hindi gumagaling, mga taong laging wala kapag gabi. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Ana. Hindi niya alam kung kanino siya magtitiwala. Pagpapasya ni Ana sa huli, nagdesisyon si Ana na hindi lang siya manonood. Pedro, kailangan nating harapin ito. Hindi na lang basta pag-imbestiga. Kailangan nating labanan sila. Sigurado ka ba, Ana? Para sa pamilya ko. Para sa baryo. Habang tumatagal ang gabi, lalong tumitindi ang tensyon. Ang bawat sulok ng baryo ay may kwento, may lihim. At habang naghahanap sina Ana ng sagot, may nararamdaman siyang unti-unting bumabalot sa kanya, parang may bantang hindi niya maipaliwanag. Sumapit ang gabi at kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Wala ni isang bata ang naglalaro sa labas, wala ring ingay mula sa mga kapitbahay. Para bang lahat ay nagkulong sa kani-kanilang bahay, naghihintay ng kung anong hindi maipaliwanag. Si Ana at Pedro, hawak-hawak ang kanilang mga gamit, asin, kutsilyo, bawang, at kalamansi, ay naghahanda rin. Handa ka na ba, Ana? Tanong ni Pedro, halatang kabado. Hindi. Pero kailangan nating harapin to, sagot niya, pilit na pinatatag ang loob. Maya-maya pa, narinig nila ang mahihinang yabag sa labas ng bahay. Hindi normal na yabag, malalakas, mabibigat, at parang may kasamang pagaspas. Tumigil ang kanilang paghinga. Tumingin si Ana sa labas, sa maliit na siwang ng bintana. Doon niya nakita ang isang nilalang, matangkad, payat na parang tuyo ang balat, may mahahabang kuko, at naglalagablab na mga mata. Ang mga pakpak nito ay malalapad, para bang kayang takpan ang buong bubong. Pedro, nariyan na sila, mahina niyang sambit. Nagdasal sila ng tahimik. San Roque, ipaglaban mo kami, biglang bumagsak ang isang bagay sa bubong. Ang buong bahay ay umuga. Narinig nilang may humahagod sa bubong, parang kinakamot ang kahoy. Pumasok si Lola Maria sa kwarto nila, hawak ang rosaryo. Walang lalabas. Hawakan niyo to, binigyan sila ng bungkos ng kalamansi, saka inilagay ang asin sa mga bintana. Ngunit hindi lang sa kanila nakatutok ang mga nilalang. Sa kabilang bahay, narinig nila ang sigaw ni Aling Rosa. Tumakbo si Pedro sa pinto, pero hinarang siya ni Ana. Pedro, sabi ni Lola, huwag tayong lalabas. Pero Ana, kailangan natin silang tulungan. Hindi natin sila matutulungan kung tayong dalaway mapapahamak din. Sa labas, lumilipad-lipad ang mga aswang, naghahanap ng makakain. Ang iba'y sumusubok pumasok sa mga bahay, kinakalampag ang mga bubong at pintuan. Mula sa mga bintana, naririnig ni Ana ang halakhak at ungol ng mga nilalang, tunog na hindi niya akalaing maririnig niya sa totoong buhay. Laban o takbo? Makalipas ang ilang minuto, narinig nilang nagbukas ang pinto ng kapitbahay. Isa sa mga anak ni Aling Rosa, si Kiko, ang lumabas. Sinasaway siya ng kanyang ina, pero parang wala na sa sarili ang bata. Nagmamadaling tumakbo si Pedro palabas. Ana, bantayan mo si Lola. Kukunin ko si Kiko. Hindi na napigilan ni Ana si Pedro. Mabilis itong tumakbo palabas, hawak ang kutsilyo at bungkos ng kalamansi. Sinundan siya ni Ana sa gilid ng pintuan, sumisilip-silip. Kitang-kita niya ang isang aswang na bumaba mula sa bubong, papalapit kay Kiko. Sa isang iglap, itinapon ni Pedro ang kalamansi sa nilalang, at nagsisigaw ito sa sakit. Biglang lumayo ang aswang, naggangalit at lumipad palayo. Mabilis nilang binalik si Kiko sa loob ng bahay ni Aling Rosa. Nag-iyakan ang mag-ina, nagpapasalamat kay Pedro. Pagbalik ni Pedro sa bahay ni Ana, baka sa mukha niya ang kaba. Isa lang ang natakot. May iba pang darating, sabi niya.
Pagdating ng mas malaking banta bandang hating gabi, naramdaman nilang tila lumindol. Ang lupa ay bahagyang umuga, at narinig nila ang isang malalim na boses mula sa gubat. Ana. Pedro, lumabas kayo, nagkatinginan sila. Paano alam ng nilalang ang kanilang mga pangalan? Paano ito nakapagsasalita? Hindi tayo lalabas, sabi ni Ana, nanginginig. Hindi tayo pwedeng bumigay, dagdag ni Pedro. Pero hindi lang simpleng aswang ang nasa labas. Ang dumating ay ang tinatawag ng mga matatanda na punong aswang, pinuno ng mga nilalang sa kanilang baryo. Ang itsura nito ay hindi pangkaraniwan, kalahating tao, kalahating hayop, may malaking sungay sa ulo, at pulang-pula ang mga mata. Tumataas ang mga balahibo ni Ana habang pinagmamasdan ito mula sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Pagkilos ng baryo habang tumatagal, unti-unting nagsisilabasan ang iba pang taga-baryo. Ang ilan ay may hawak na sulo, ang iba naman ay may mga kutsilyo, sibat, at bungkos ng kalamansi. Pinaunahan ni Kapitan Delfin ang mga tao, sumisigaw, hindi tayo magpapatalo ngayon. Sama-sama tayong lalaban. Nagtipon-tipon ang mga tao sa gitna ng baryo, sa harap ng simbahan. Dumating sina Ana at Pedro, dala ang kanilang armas. Handa na ba kayong lumaban? Tanong ni Kapitan Delfin sa kanila. Kap, hindi na kami matatakot, sagot ni Ana. Unang salpukan, nagtipon ang mga nilalang sa kabilang bahagi ng baryo. Sa paunguna ng punong aswang, unti-unti silang lumapit, tila hindi natatakot. Handa na, sigaw ng kapitan. Sabay-sabay na nagtapon ng asin, kalamansi, at sibat ang mga tao. Naggitngit ang mga nilalang, nagwala, at sumugod. Si Ana, hawak ang kutsilyo, ay sumugod din. Isang aswang ang lumapit sa kanya, pero bago ito makalapit, itinapon niya ang bungkos ng kalamansi sa mukha nito. Umalinggaw ang sigaw ng nilalang, at umatras. Hindi makapaniwala si Ana, nagawa niya. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng gulo, nakita ni Ana ang punong aswang na dahan-dahang lumalapit kay Kapitan Delfin. Wala itong takot sa mga sibat o asin. Doon niya napagtanto, baka kailangan ng mas matibay na armas para mapatumba ito. Habang nagkakagulo ang buong baryo sa labas, si Ana ay may kakaibang nararamdaman. Para bang may humihila sa kanyang isip na tumingin hindi lang sa laban, kundi sa mga sagot, bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? Bakit hindi sila matapos-tapos sa mga nilalang na ito, kahit pa sangkatutak na kalamansi, asin, at kutsilyo na ang ginamit nila? Pedro, sabi niya, habang pareho silang naghihinalo sa pagod. Hindi sapat ang ginagawa natin. Parang hindi na uubos ang mga aswang. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang pinagmumulan nito. Paano, Ana? Dito na sila, halos bumagsak na ang simbahan. Alam ko, pero naalala mo ba yung diary? Sabi roon, hindi lang basta kalamansi ang makakatalo sa kanila. Kailangan nating tuklasin kung sino o ano ang nagpapalakas sa kanila. Pagbabalik sa simula, naalala ni Ana ang lumang bahay na kanilang pinuntahan noon, ang may-ari ng diary. Pedro, babalik tayo roon. Doon natin malalaman. Ngayon? Sa gitna ng laban. Ngayon. Dahil habang nilalabanan nila ang mga aswang dito, kailangan nating tapusin ang pinagmumulan. Mabilis silang tumakbo sa lumang bahay, dumaan sa likod para hindi sila makita ng mga nilalang. Ang bahay ay tila lumala pa ang itsura, mas madilim, mas malamig, at parang may naririnig silang bulong sa bawat sulok. Ang matandang lihim sa loob ng bahay, hinanap nila ang anumang palatandaan. Binuksan nila ang mga lumang aparador, kinapa ang mga bitak sa sahig, at binalikan ang mga sulat sa diary. Hanggang sa nakita ni Ana ang isang bahagi ng sahig na parang iba ang tunog kapag tinatapakan. Binaklas nila ito at doon nila nakita ang isang kahon. Sa loob, may lumang anting-anting at sulat na nakabalot sa pulang tela. Binasa ni Ana ang sulat, kung binabasa mo ito, malamang na nasa panganib ka na. Ang ating pamilya ay minarkahan ng sumpa ng mga aswang. Ang pinagmulan ng kanilang lakas ay hindi lang ang gabi o dugo, kundi ang itim na bato na nasa ilalim ng malaking puno sa gubat. Hanggat nariyan yon, hindi matatapos ang lahi nila. Nagkatinginan sina Ana at Pedro. Kailangan nating hanapin ang batong iyon, sabi ni Ana. Pero paano natin malalaman kung alin? Alam ko na. Sa likod ng simbahan, may malaking puno na sinasabi nilang huwag lapitan. Doon tayo pupunta. Paglalakbay sa gubat, naglakad sila papunta sa gubat, hawak-hawak ang kalamansi at ang anting-anting mula sa kahon. Habang papalapit sila, ramdam nila ang bigat ng hangin, para bang may bumubulong sa kanila.
Naririnig nila ang mga aswang sa di kalayuan, pero tila abala pa ang mga ito sa pag-atake sa baryo. Pedro, natatakot ako, sabi ni Ana, nanginginig. Hindi ka nag-iisa. Pero tatapusin natin to. Pagdating nila sa malaking puno, nakita nila ang lupa na parang may hugis bilog sa paligid, tila maraming taon nang inaapakan, pero hindi basta-basta nabubuksan. Sa gitna nito, may itim na bato, kumikislap sa ilalim ng buwan. Lumapit si Ana, at biglang umalingaw ang isang malakas na boses sa paligid. Pagharap sa tunay na kaaway mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang punong aswang. Ngayon, hindi na ito galit o nagngingit-ngit. Ngayon, ito'y nag-uusap na, bata matagal ka na naming hinihintay. Bahagi ka ng sumpa. Bahagi ka ng dugo naming lahat. Nanginig si Ana. Ano-anong ibig mong sabihin? Ikaw. Ang pamilya mo. Ang pinagmumula ng sumpa ay dugo ninyo. Ang bato na yan, hindi mo basta-basta masisira. Dahil nakadugtong yan sa inyo. Halos mapaluhod si Ana. Hindi niya inaasahang ang pamilya pala niya ang may koneksyon dito. Pero bago pa siya madala ng takot, hinawakan siya ni Pedro sa balikat. Ana. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Ang pagpapasya may dalawang pagpipilian si Ana. Isa sirain ang bato gamit ang anting-anting na posibleng magdulot ng epekto sa sarili niyang buhay at pamilya. Dalawa o matras, hayaan ang mga taga-baryo na patuloy na lumaban kahit alam niyang hindi matatapos ang gulo. Huminga siya ng malalim. Tumingin kay Pedro. Tumingin sa langit. Ako na ang magtatapos nito. Ibinuhos ni Ana ang lakas ng anting-anting sa bato. Sa isang iglap, umalingaw ang nakabibinging sigaw mula sa paligid. Ang lupa ay umuga, ang mga sanga ng puno ay tila nagwala, at ang punong aswang ay napasigaw sa sakit. Ang bato ay nagliyab at sumabog sa liwanag. Pagwawakas ng laban sa baryo, naramdaman ng lahat ang pagbago ng hangin. Ang mga aswang ay biglang nanghina, ang kanilang balat ay nagbitak, at isa-isa silang naglaho. Sa simbahan, nagyakapan ang mga tao, lumuhod sa pasasalamat. Sina Ana at Pedro, hinal na hinal, ay bumalik sa baryo. Natapos na ba? Tanong ni Pedro. Sa wakas, sagot ni Ana, may halong lungkot at pagod. Lumipas ang ilang oras matapos ang labanan, at ang liwanag ng araw ay unti-unting sumilip sa silangan. Ang baryo, na dati ibalot ng takot at kadiliman, ngayon ay tahimik ngunit may kakaibang pakiramdam, para bang biglang gumaan ang paligid. Ang hangin ay sariwa na muli, wala na ang amoy ng aswang o mga bulok na dahon. Sina Ana at Pedro ay naglakad pabalik sa gitna ng baryo, kung saan nagtitipon na ang mga tao. Dala nila ang anting-anting at ang natirang piraso ng bato, basag-basag na at wala ng kislap. Nagpalakpakan ang mga taga-baryo nang makita sila. Lumapit si Kapitan Delfin, niyakap si Ana. Maraming salamat, Ana, Pedro. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami ngayon. Paglilinis ng baryo ang unang ginawa ng mga tao ay ang maglinis ng paligid. Tinanggal nila ang mga sira-sirang bubong, inayos ang mga nasirang pader, at nilinis ang mga bakuran na nabahira ng dugo at putik. Ang simbahan, na naging sentro ng laban, ay sinimulan nilang pinturahan at ayusin. Habang nagwawalis si Ana sa harap ng bahay nila, lumapit si Lola Maria, may hawak na mangkok ng kalamansi. Anak, huwag mong kalimutan, hindi ibig sabihin wala na ang bato, wala na ang panganib. Palagi tayong dapat mag-ingat. Opo, Lola, sagot ni Ana sabay ngiti. Pero kahit papaano, mas malaya na tayo ngayon. Pagpupulong ng mga matatanda nagpatawag si Kapitan Delfin ng pagpupulong sa plaza. Nandoon ang lahat, mga matatanda, kabataan, at pati mga bata. Kailangan nating gumawa ng bagong alituntunin, sabi niya. Hindi na tayo dapat magpapaalipin sa takot. Kailangan nating turuan ang mga bata kung paano magtanggol sa sarili. Kailangan nating alalahanin ang nangyari para hindi na maulit. Nagtaas ng kamay si Aling Rosa. Kapitan, paano kung bumalik sila? Kung bumalik man, alam na natin ngayon ang gagawin. Higit sa lahat, alam na natin ang ating lakas bilang isang baryo. Pagkilala sa mga bayani isang espesyal na gabi ang inihanda para kina Ana at Pedro. Nagtipon ng mga tao, may dalang pagkain, kandila, at mga alay. Hindi lang ito para kina Ana at Pedro, sabi ni Kapitan Delfin. Ito ay para sa lahat ng nagbuwis ng buhay, sa lahat ng tumulong, sa lahat ng lumaban. Naghandog sila ng dasal para sa mga namatay. Nagbigay rin ng maliit na parangal kina Ana at Pedro,
Isang pleke na gawa sa kahoy, may nakasulat, sa tapang at katapatan, Ana at Pedro, mga bayani ng baryo. Napaluha si Ana, hindi dahil sa pleke, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, nagkaisa ang kanilang komunidad. Pag-usbong ng bago makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Nagbukas muli ang palengke, naglaro na muli ang mga bata sa kalsada, at ang simbahan ay muling napuno ng mga tao tuwing linggo. Si Ana at Pedro naman ay nagdesisyong mag-aral ng mas maraming kaalaman tungkol sa mga nilalang, hindi para takutin ang sarili, kundi para maging handa. Nagsimula silang magbasa ng mga lumang aklat, nagtanong-tanong sa mga matatanda, at nagsulat ng kanilang sariling kwento para sa susunod na henerasyon. Mga sugat na hindi nakikita ngunit kahit maayos na ang baryo, hindi ibig sabihin na nawala ang sugat sa loob ng puso ng mga tao. Si Ana, tuwing gabi, ay nagigising pa rin sa takot, iniisip ang mga mukha ng mga aswang at ang mga sigaw ng mga tao. Si Pedro naman, kahit nagpapatawa sa mga kaibigan, ay madalas na uupo sa tabi ng simbahan, nag-iisa, iniisip ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nag-usat sila minsan sa ilalim ng punong mangga. Pedro, okay ka lang ba? Tanong ni Ana. Hindi ko alam, Ana. Parang ang hirap bumalik sa dati. Pareho tayo. Pero alam mo, kahit mahirap, kahit mabigat, nandito pa rin tayo. At hindi tayo nag-iisa. Pagbubukas ng bagong yugto dumating ang araw na nagdesisyon si Ana na sumulat ng libro tungkol sa kanilang karanasan. Tinulungan siya ni Pedro, at pati si Lola Maria ay nagbahagi ng mga kwento mula sa nakaraan. Ang librong ito ay hindi lang naging sikat sa kanilang baryo, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Marami ang dumadayo para makinig sa kanilang karanasan, para matutong maghanda, at para hindi na maulit ang trahedya. Pangakong hindi malilimutan sa huling pahina ng kanilang libro, isinulat ni Ana, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang patuloy na pagharap kahit takot ka na. Ang baryo namin ay muling babangon, hindi dahil sa wala ng panganib, kundi dahil alam naming sama-sama kaming lalaban. Sa gabi ng paglulunsad ng libro, nagtipon muli ang buong baryo. Nagkatinginan sina Ana at Pedro, ngumiti, at sabay na tumingin sa langit. Para sa lahat ng lumaban, bulong ni Ana. Para sa lahat ng lalaban pa, dagdag ni Pedro. Pito Janvi, pagbabalik ng kadiliman lumipas ang mga buwan, at para bang bumalik na talaga sa normal ang lahat. Ang baryo ay naging mas kilala sa paligid dahil sa kwento ni Ana at Pedro. Dumadayo ang mga tao para magtanong, magpabless, at matuto tungkol sa pagdepensa laban sa mga nilalang ng dilim. Ang libro nila Ana ay naging gabay ng maraming baryo. Pero habang abala ang lahat sa bagong pag-asa, may isang nilalang na nanonood lang sa malayo. Sa lilim ng kagubatan, sa ilalim ng mga naglalakihang puno, may mga matang nagliliwanag, galit, sugatan, pero buhay. Hindi pa tapos ang lahat. Mga kakaibang senyales isang gabi, habang nagbabantay si Pedro sa tapat ng simbahan, may naramdaman siyang kakaiba. Ana, nararamdaman mo ba to? Tanong niya habang hawak ang anting-anting. Bakit? Yung hangin parang mabigat ulit. Kinabukasan, nagising ang mga tao na may mga patay na manok, kalabaw, at baboy sa paligid. Ang mga mata nito, dilat na dilat, para bang may nakita silang kinatatakutan bago bawian ng buhay. Nagtipon ang mga matatanda. Huwag kayong lumabas sa gabi, babala ni Lola Maria. May bumabalik. At mas malakas na ito ngayon. Pagbabalik ng lumang takot si Ana, kahit sinubukang maging matapang, ay hindi mapakali. Sa bawat pagdilim ng langit, iniisip niya ang mga sigaw noon, ang mga mata ng aswang, ang amoy ng dugo. Pati si Pedro ay nagbabantay buong gabi, hindi na halos natutulog. Isang gabi, habang naglalakad si Pedro pauwi, may narinig siyang boses mula sa likod ng simbahan. Pedro, bulong ng tinig. Paglingon niya, wala namang tao. Pero sa pagyuko niya, may nakita siyang isang sulat, isinabit sa puno. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi mo kayang sirain ang kadiliman. Babalik kami. Paghahanda ng baryo agad na nagtipon si Ana, Pedro, at Kapitan Delfin. Kailangan nating ipaalam sa lahat, sabi ni Ana. Mas malakas sila ngayon. At baka hindi sapat ang alam natin noon. Maghanda tayo ng mga bitag, maglagay ng kalamansi at asin sa paligid, dagdag ni Pedro. Maghanda rin ng dasal, sabi ni Lola Maria. Pero higit sa lahat, maghanda tayo ng loob. Ang buong baryo ay kumilos. Lahat, mula bata hanggang matanda, ay may hawak na anting-anting, kutsilyo, at kandila.
Naglagay sila ng mga patibong sa paligid, palanggana ng asin, bitag na kawayan, at mga latang may bato para marinig kung may dadaan. Pagharap sa banta dumating ang gabi ng pag-atake. Hindi tulad noong una, mas matalino na ang mga aswang ngayon. Hindi sila basta sumugod, dahan-dahan silang lumapit, para bang nagmamatsyag, naghihintay ng tamang oras. Biglang nagkagulo sa kabilang bahagi ng baryo. Sumugod sina Ana at Pedro, kasama ang ilang kalalakihan. Nakita nila ang isang pamilya, nakatayo lang sa labas ng bahay nila, parang hipnotisado. Ana! May kakaiba, sigaw ni Pedro. Hindi lang basta lakas ang gamit nila ngayon, sabi ni Lola Maria na sumunod. Ginagamit na nila ang isip ng tao. Paglaban sa bagong paraan, habang lumalaban ang baryo, napansin ni Ana na hindi sapat ang kanilang mga bitag. Ang mga aswang ay natutong umiwas, natutong gamitin ang dilim at takot bilang sandata. Kailangan nating lumaban hindi lang gamit ang armas, kundi gamit ang isip, sabi ni Ana. Nagpasya siyang gamitin ang natutunan niya sa mga lumang aklat, gumawa ng bilog ng proteksyon, gamit ang asin at dasal, maglagay ng kandila sa bawat sulok, at gumamit ng salamin para mahuli ang anyo ng aswang. Ang bagong pinuno ng dilim sa gitna ng labanan, lumitaw ang isang bagong nilalang, hindi katulad ng punong aswang noon. Ito ay mas malaki, mas madilim, at may anyo ng tao, pero may mga pakpak at pulang mata. Kayong dalawa, sabi ng nilalang kay Ana at Pedro. Akala nyo ba'y tapos na? Akala nyo ba'y sapat ang inyong ginawa? Tumayo si Ana, kahit nanginginig. Kami ang baryong hindi na matatakot. Kahit ilang ulit pa kayong bumalik. Ngumiti ang nilalang. Titignan natin. Panibagong simula ng labanan sa huling bahagi ng gabi, nagkaroon ng sagupaan. Ang buong baryo ay nagkaisa, lalaki, babae, bata, matanda, lahat lumaban. Hindi ito simpleng laban lang ng tao, laban sa nilalang, ito ay laban ng pag-asa, laban sa kadiliman, ng paniniwala laban sa takot. Sa gitna ng lahat, magkatabi sina Ana at Pedro, hawak ang anting-anting, hawak ang bawat isa. Handa ka na ba? Tanong ni Pedro. Hindi, sagot ni Ana, pero lalaban pa rin tayo. 8 yan huling banggaan, walang hanggang bantay. 1,000 salita, simula ng katapusan hindi pa man sumisikat ang araw, ramdam na ng buong baryo ang mabigat na presensya ng dilim. Ang bagong pinuno ng mga aswang, mas tuso, mas malakas, mas walang awa, ay dinala ang buong hukbo niya. Sina Ana at Pedro, kasama si Kapitan Delfin at Lola Maria, ay nakapwesto sa harap ng simbahan. Hawak nila ang mga anting-anting, kandila at asin. Hindi lang ito laban ng lakas, bulong ni Lola Maria. Ito ay laban ng pananampalataya. Paglusob ng mga aswang biglang sumugod ang mga nilalang ng dilim. Mabilis, mabangis at walang pakundangan. Narinig ang sigaw ng mga tao, ang pagkalabog ng mga bitag, at ang tunog ng mga kandilang nagbabasag-basag. Pero may bago sa baryo ngayon, nagkaisa sila. May mga bantay sa bawat sulok, may mga dasal na sabay-sabay binibigkas, at may mga batang nag-aabot ng asin at kalamansi sa matatanda. Hindi na sila yung baryo na takot, nagtatago, at nag-iisa. Pagharap kay itim na hari sa gitna ng kaguluhan, humarap si Ana sa itim na hari, ang bagong pinuno ng mga nilalang. Ang kanyang mata ay pulang-pula, ang balat ay parang usok na mabubuo at mawawala. Ana, sabi ng hari, hindi mo ako kayang talunin. Siguro, sagot ni Ana, pero hindi ako nag-iisa. Lumapit si Pedro, hawak ang anting-anting na may ukit ng araw. Paalala lang, sabi niya, ang araw, kahit matakpan ng dilim, sisikat at sisikat pa rin. Ang huling ritual habang lumalaban sina Ana at Pedro, si Lola Maria naman ay nag-umpisa ng huling ritual. Mga anak, hawakan ng asin, hawakan ng kalamansi. Sumabay sa dasal, sabi niya. Sabay-sabay na binigkas ng baryo ang dasal, sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng araw, sa ngalan ng ating ninuno, lumayas ang dilim, lumayas ang kasamaan. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Hindi galing sa araw, kundi galing sa liwanag ng puso ng bawat isa. Pagbagsak ng kadiliman ng mapalibutan ng liwanag ang itim na hari, sumigaw ito ng malakas. Hindi pa ito ang wakas, sabi niya, bago tuluyang maglaho sa hangin. Ang mga natirang aswang ay nagsitakbo, nagsitalon, at nagsitakas papunta sa kabubatan. Hindi lahat ay nawala, pero sapat ang nagapi para manahimik ang paligid. Hingal na hingal si Ana, napaupo sa semento ng simbahan. Lumapit si Pedro, niyakap siya. Tapos na ba? Tanong ni Ana. Para sa ngayon, sagot ni Pedro, pero kailanman, hindi tayo pwedeng magpakakampante.
Pagbangon ng baryo kinabukasan, tahimik ang baryo. Parang walang nangyari pero kita sa mga mata ng tao ang bigat ng pinagdaanan. Nagtipon ang lahat sa plaza, nagpasalamat sa mga namatay, at nagbigay-pugay sa mga lumaban. Nagdesisyon si Kapitan Delphine na gumawa ng bantay ng baryo, isang grupo ng mga kabataan at matatanda na magsasanay para sa mga susunod na banta. Sina Ana at Pedro ang naging tagapayo nila. Walang hanggang bantay lumipas ang mga taon, lumaki ang baryo, at dumami ang mga tao. Pero kahit anong pag-unlad, hindi nila kinalimutan ang nakaraan. May mga post sa baryo na may nakaukit na mga salita, huwag matakot. Huwag kalimot. Magbantay lagi. Si Ana ay naging guro, nagtuturo ng kasaysayan ng baryo. Si Pedro ay naging tagapagsanay ng bantay ng baryo. Si Lola Maria, kahit matanda na, ay nananatiling tagapayo at tagapagkwento.